Kapuso, balak pong gawing testigo ng kampo ni Senador Bong Revilla sa pagdinig ng kanyang plunder case, si Pangulong Noynoy Aquino. Attorney Gabby, eto na, maaari bang ipatawag o ipasabi na si Pangulong Aquino para tumistigo sa kaso? Sila na ang malupet. But sa palagay ko, hindi siya pwedeng pilitin sa paraan ng isang subpoena, which is the usual way na pinapatawag ka na tumistigo sa isang kaso. Of course, ibang usapan po kung siya mismo ang voluntaryong magsasabi na gusto niyang tumistigo. Yes. Itong pribilehiyo na to, alinsunod to sa tinatawag po nating presidential immunity from suit. Ibig sabihin, hindi pwedeng kasuhan ng Pangulo habang siya'y nakaupo sa pwesto. Although ang immunity na to ay hindi specific na nakasaad sa ating Constitution, ito naman ay nakatatak naman sa ating mga kaso. 1986 sa kaso regarding Bermudez, sinabi ng Korte Suprema na ang isang incumbent na presidente ay immune from suit habang siya'y nakaupo sa pwesto, hindi siya pwedeng kasuhan. Okay, pero bakit nga ba immune ang isang Pangulo, ang isang presidente na makasuhan habang nakaupo? Well, hindi naman, unang-una, bago kasi magalit yung mga tao, hindi po natin sinasabing wala tayong remedy sa isang presidente na gusto nating patalsikin dahil sa mga hindi dapat ginagawa. Pwede namang siyang ma-impeach. Ibang proseso. Pero ibang usapan yan. Kaya siya hindi pwede makasuhan. Pwede rin naman siyang kasuhan pagkatapos ng term niya. Yes. Pero hindi habang siya'y nakaupo dahil dapat sigurado tayo na nakafocus siya at hindi siya distracted sa kanyang pagka-carry out ng mga duties at responsibilities niya nang walang sagabal. Isipin nyo na lang kung mayat-maya may nagkakaso sa presidente. Diba? At siguro, dito na rin sa kanyang immunity, dito na rin sumusunod ang sinasabi nating mukhang hindi siya pwedeng gawing testigo kasi mahirap naman na mayat-maya nakakatanggap ng subpoena yung presidente. Hindi niya magagampanan ang kanyang role as president kung mayat-maya ay sapilitan siyang tinatawag ng korte. More importantly, isipin niyo ang isang ordinaryong tao pag nakatanggap ng subpoena at hindi niya to pinansin, anong gagawin ng korte? Pwede siyang pilitin by way of contempt of court. Pag sinabing contempt of court, pwedeng sabihin, dyan ka muna sa kulungan hanggang umapiris ka sa korte ko. So, hindi rin po natin pwede gawin to sa ating presidente, di ba? Yes. Pag inisyan mo ng subpoena, tapos hindi siya sumunod, ang gagawin ng korte? Pero man siya pwedeng i-contempt of court. Pero pwede kung gugustuhin niya. Kung gugustuhin niya, I think pwede. In the same way na yung presidential immunity from suit, hindi siya pwedeng kasuhan, pero pag gusto niyang magkaso ng isang tao, bahala siya kumbaga, the privilege is his kung gagawin niya o hindi. Yes. Kung matatandaan niyo po, kinasuhan ng dating Pangulong Cory Aquino, si Mother President. Si Mother Si President. Mother, nung kinasuhan niya si Louis Beltran dati ng libel, nung sinagong nagtago siya sa ilalim ng kama. So yon, nag-file ng kaso at nag-testify siya for her own case. Alright, thank you very much, Attorney Maraming Gabby salamat. Ang daming pangyayari ngayon na kailangan nga. abangan talaga. Patindihan ng mga testigo, Oo. Happy Friday, Attorney. Happy Friday.